simula po nung unang araw, noong 2004, ganyan na po yung ginagawa namin. Libreng notaryo. Sa inyo at nandito po kami sa Biata, ang buo-buo ng Yormes Choice sa Economic District ng Maynila. Si Joey Uy po, kasama po namin ang buong line-up po ng Yormes Choice. Nandiyan po si Consial Volter Castañeda, Consial Pete Marsigan, Consial Doc Mercado, Consial Elmer Par. Ganyan din po, nandiyan din po si Consial Lou Biloso at ang magbabalik po ng aking anak na si Consial Christian Joey Uy. Nandito po sa Biata, nagkakaroon po tayong harapan. May mga sari-sari po tayong programa, may mga feeding program tayo. May taho, merong champurado, merong ice cream para sa mga bata. At meron po rin po tayong libreng gupit, libreng kulay, yung hair dye, hair spa, may mga libreng masahe din po tayo, manicure, pedicure, serbisyo para sa mga pamilya natin, lalo na sa ating mga mami, mga daddy. Kami, wala po kami pinipili sa pagsiservisyo, lahat po, bata, matanda, yung mga kabataan, meron din po kami konting parapol sa mga bata. At susunod siguro, i-develop pa namin, tignan pa namin kung ano pa yung pwede namin ibigay, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan, yung mga estudyante po natin. At muli kami po yung nagpapasalamat sa mainit na pagsalubong ng mga kapamilya namin dito po sa bayan ng Pandakan sa Biata. Maraming salamat po at muling magandang umaga po. And kung matanong ko lang po, ano po masasabi niyo sa inyong mga nasasakupan sa ating mga kababayan sa inyong matagumpay na event po ngayong araw? Unang-una, siyempre natutuwa kami at maraming nasisiyahan doon sa aming programa ngayon. Dito sa karapan namin, dito sa bayan po ng Pandakan. Nakita ko naman, nag-enjoy sila. Sabi ko nga, kami, pagka magpapakain tayo, kaya nung champurado, ni Consial Christian Joey Uy. Kumbaga, sabi ko, sarapan natin, total magpapakain na rin lang tayo. Yung talagang makukontento, hindi lang yung masabing magpakain. Talaga yung may nutrients. Sabi ko, dalihin ng yung kakao, yung sabi ko, at saka may gatas, meron din tayong lugaw. Sa ating isang konsyal, kay Consial Lu, meron po tayong kanina, yung taho. Meron din po yung sorbetes para sa mga kabataan natin. At yung sa ating mga mami daddy, meron tayong libreng gupit, yung hair dye, sa mga gusto may hair spa. At meron tayong manicure, pedicure, saka may libreng massage po tayo. Yun po yung ginawa namin karapan ngayon. At saka may konting parapol po kami para medyo maging masaya. Mga bigas po kaming parapol sa lahat po ng aking mga konsyal. Ganun po sa pamumuno ng aming Yormes Moreno at ang aming Vice Mayor Chiesa. Muli, maraming salamat po ulit sa inyo lahat at sa magandang umaga po. And lastly, Kong, matanong ko lang yung mga taong bayan sumisigaw po ng iba naman. Ano po masasabi niyo sa suporta po nila sa inyo? Ay, unang-una, siguro nakita naman nila dahil ang inyong lingkod po 21 years na sa pagsaservisyo. At sabi ko nga, pwede kong mapagmalaki nila o yung pagtitiwala binigay nila sa akin. Kaya kung minsan po, hindi ako nangako. At alam din po ng mga kapamilya natin dito sa bayan ng Pandakan na ang Yormes Choice. Oo, si Joey Uy. 21 years na po kami sa pagsiservisyo. Ang pwede ko naman po maipagmalaki. Minsan po, hindi po kami nasangkot sa anumang katiwalian. Wala nung unang araw hanggang sa pangasalukuyan. Dire-diretso po ang pagsiservisyo. Ika nga kung sabihin, programa ang nilalahat ng Yormes Choice. Hindi po kaming, nakita niyo naman siguro kanina, masaya, may mga konting yung roulette namin. Opo, sobrang saya. Masaya ho. Hindi lang habang naghihintay sila,
bago magpakulay ng buhok, magpagupit, eh meron po may konting activities para malibang po. Habang naghihintay sila, hindi sila, kumbaga nakikita niyo naman siguro, kanina medyo masaya sila. Ay, sabi ko dito sa Your Miss Choice, lahat po nananalo hanggat maaari. Kumbaga nandito kami, hindi lang po para magbigay ng serbisyo, saka may konting naging kasiyahan po sila sa konting bilad namin serbisyo diretso sa taong bayan. And gusto ko lang rin po palang idagdag sa mga interview natin dito kanina po, mga tao po nagpapasalamat po sa inyo. Sabi po nila kahit na mahirap po sila or kapos, nandiyan po kayo laging nakatulong po pagpupunta po sila sa opisina nyo. Gano'n naman po ako mula po nung unang araw, noong 2004. Ganyan na po yung ginagawa namin. May libreng notaryo tayo sa opisina, may libreng 10 kasal sa mga naglilibin para mapagpatibay yung samahan ng isang pamilya. Meron din tayong servisyo na libreng tuli, libreng gamot, taon-taon. Noong nakaraang taon, 3,600 ang tuli namin. At saka wala ko kami pinipiling tutulungan. Itong darating baka last week po, magkakaroon kami ng United Nations Daycare ang pet project ko po. Karamihan po ng programa ko para doon po sa hindi botante. Kaya nga nasabi ko sa iba, nagtatanong, ba't gano'n? Sabi ko, iba approach ko sa politika. Yung mga hindi botante yan, sineservisyon ko dahil ang kalakaran mo ngayon, dapat botante ka bago makatanggap ng serbisyo. Ang Your Miss Choice ho, wala po kami pinipili ng tutulungan. Yung po talaga ang dapat na pagsiservisyo sa taong bayan. Nagkausap kami ni Yorme, ganyan din si Yorme. Yung mga priority ko, pareho kami. Mga estudyante at saka mami at daddy. Tamang-tama nga rin po yung slogan na serbisyo, hindi negosyo. Kasi yung meaning po niyan, yung public service po, hindi po dapat nating gawing hanap buhay. Dahil ako isa sa pinakabatang Rotarian sa kasaysayan ng Pilipinas. 5 consecutive years youth director ako ng Rotary Club of the Philippines. Kaya pagdating po sa pagsiservisyo sa kabataan, may experience na rin po ako kahit papano. Inuulit ko lang po. Ang pinagkaiba lang po ng civic, kami baka tumulong kami pagtalikod tapos na. Minsan sa politika, kailangan, kaya ako makikita nyo, kailan lang ako nag-Facebook. Bakit? Kasi ayoko po nung yung tumutulong ka, may kapalit. Hayaan nyo, dahil turo ng magulang ko sa akin, kami anak, huwag kang magbubuhat ng sarili mong bangko. Kaya yung ibang tao ang magbuhat ng bangko para sa iyo. Diba tama po yun? Kaya ako ganun po. Sabi nga rin, makatutulong ka, yung kanang kamay na itinulong mo, hindi dapat makikita ng kaliwang kamay. Yun po yung nasa puso ang pagtulong. Kasi pagka sinasabi niya sa tao, pinakikita niya sa tao, pamumuliti ka po yun. Wala pong, hindi po taos-pusong pagtulong. Kung kanina nga po, natanong ko yung isa sa mga in-interview, sabi ko, si Konsehal, Joey Uy ba madaling lapitan, madaling hanapin at madaling lapitan o madaling hanapin at mahirap hanapin. Sabi niya madaling lapitan at madaling hanapin. So ibig ko sabihin talagang yung mga constituents nyo pinatunayan sa amin na satisfied sila doon sa servisyong binibigay niya sa kanila. Kaya naman kaya na sinasabi ko parati na anyong inlutod na si Joey Uy, ni minsan po hindi po nangako. Pero sinasabi ko po, handa po akong tumulong sa abot lang po ng aking makakaya. Dahil mahirap yung nangangako Ay yung mga programa kong sinabi kanina, hindi ko yung pinangako ako'y tumakbo bilang independyente. Ginawa ko lang po yan. Pinapatan ko ng batas at saka programa nang wala pong pinangangako. Kasi mahirap po yung, diba, karamihan sinasabi nila, nakikinig kasi ako sa tao Sabi nila, iba, daldal. Ako, naniniwala ako, hindi ko masyado masalita. Naniniwala ako na actions speak louder than words. Diba? Alam na nang marunong na ngayon ng tao. Diba? Kumbaga, yung binibigay na servisyo, tayo, kung papalarin po tayo, lahat po yan, yung mga sinasabi nilang mga dole-out project ng national government,
Hindi po programa yan. Programa po ng national government yan. Ang programa po, yung mga scholarship. Ang scholarship po, mula unang araw ng eskwela, ng school year, until end of the school year. Pero baka binigay mo lang na kalagitnaan, hindi po scholarship program yun. Sabi ko, hindi lang yun. Kung pwede pa natin ibigyan ng mga school supplies ng ating mga estudyante, kung ano yung pwede natin may tulong, pwede itulong natin sa mga senior citizen. Kung pwede tayo magbigay ng mga tawag dito magbigay po ng mga medisina pang maintenance. O kung ano yung, kaya nga sabi ni Jorge, nag-uusap kami, gusto niya ibalik yung mga naumpisa niya. Iisa lang po pusok damdamin namin ni Jorge pagdating po sa pagsaservisyo. At alam naman po yan ng mga kapamilya ko dito sa Economic District ng Maynila na ako tumutulong po ng abot ng aking makakaya. Pero papala rin po tayo, may awa ang Panginoon. Tingin ko mas marami ako matutulungan. Dahil ako naman po, gaya ng sabi ko, meron ako nakalagay na mula sa inyo, para sa inyo. Makikita nyo, yun po ibig sabihin, nagmula po sa inyo mga buwis. Binabalik po para sa inyo sa iba't ibang klaseng programa. Dahil ako may konting biyaya po ako natatanggap naman sa Panginoon. Kontento na po ako, napag-aral ko yan ako. Mas maganda, pinapakain mo yung pamilya mo, yung pinagpawisan nyo o pinagbanatan ng mundo. Kaya nga, yung hard-earned money. Kasi yan yung pera sa gobyerno para yan sa mga kapamilya natin na mga may kakulangan o may kakapusan sa kabuhayan nila. Yan po yung dapat ng unang pinagpawisan. Ngayon kung may sobra pa, sabi ko nga, makakita ko malaki pondo noon Dati, nung dahil Congressman Mark Jimenez, taon-taon nagbibigay ng bigas. Ngayon, sabi nila, wala daw. Meron minsan, nagkaroon kami town hall meeting. Sabi nila, Kong, sabi ko, hindi pa ako congressman. Sabi ko, hindi ko na namin. Sabi ko, maraming salamat. Pagkakan nyo ko. Pero sabi ko, kung yan ubra, gawin natin, taon-taon magbigay tayo. Lalo-lalo na doon sa mga may kahirapan na kapamilya natin sa kabuhayan. Medyo kapos po talaga. Opo, yun yung unahin natin. Kung marami naman, bigyan natin lahat. Siyempre, unahin natin may mga kakapusan. Pero kung marami naman yan, ba't ubra, di bigyan natin. Kaya ako naman kaya ako, sabi ko, hindi ako mangangako. Basta kaya, gagawin natin. Kilala po ako ng mga kapamilya dito. Dahil sabi ko, nagpaampun na ako sa kanila. At ako naman ng Diyos, nakatatlong tsamba ako. Nung nilahad ko yung anak ko, si Christian Jovi, nakatatlong tsamba. Nung nakaraan mo, nakachamba ulit ako. Alam niya naman ko kumbaga, alam nyo, kahit minsan, kahit anong gawin mo, pagka walang pahintulot ang Panginoon. Kaya sana isama nyo ako sa daily prayer para kung tayo masungkit natin tagumpay, maibigay natin yung tamang serbisyo sa taong bayan. Kaya maraming salamat po, Congressman Joey. God bless po. Salamat po. Maraming salamat din po sa panahon na binigay nyo sa Yorme's Choice at kahit pa paano napagbigyan natin yung mga kapamilya natin dito, yung mga mami nakapagpulay ng buhok, magpapagupit. Sa susunod sa ibang lugar naman kami. Kasi nakikipag-coordinating po kami sa ibang barangay official. Iba ho kasi meron nung pumipigil. Sana pagbigyan din tayo na makapag-servisyo dahil ito naman servisyo ng taong bayan. Kami bumababa direkta, binababa namin yung servisyo para hindi na sila mamasahe. At napakaganda po ng hangarin niyo sa ating nasasakupan. Yun naman po yung aming kakayanan. Pero yan yun, pagka nasungkit natin tagumpay, madidevelop pa natin na mas maganda. Diba? Baka pwede tayong magbigay ng bigas during caravan. Diba? Kasi kami yan po galing na po sa sarili naming bulsa. Yung mga konsyal po, tulong-tulong kami. Ito naman pag-set up naman ito ako lang nag-set up nito para yung mga konsyal wala na. Sabi ko, pupunta na lang kayo. Sabi niyo kung ano yung programa, kung feeling ko, kung yun lang po yung yung mga
itong tulong natin. Kasi mahirap yung nangangako eh. Opo. Kahit pa paano, nakatulong po kami. Thank you po. Maraming Salamat din po sa inyo lahat at magandang umaga po. Tama niyo kami sa daily prayer. Yes po. Salamat.